Ay, grabe. Ang traffic. Teknolohiya! Teknolohiya! Alam mo yung kamote. Minsan pagkain, madalas rider. Ito na ang dapat mong malaman kapag natuloy na ang EDSA Rehabilitation Project. Scary talaga pag inimagine mo ang EDSA pag natuloy na ang rehabilitation project. Buti na lang, sinuspend muna ito para pag-aralan. Nice. Gusto kasi ni PBBM na imbes na 2 years rehab ay magawa ito in 6 months. Traffic enforcer ka ba talaga? Ano ka ba? 15 years na akong traffic enforcer. As part ng napipintong rehab, last May 26, ibinalik na ng MMDA ang NCAP or No Contact Apprehension Policy. Ibig sabihin, online na ang paniniket ng mga traffic violation sa mga sasakyan sa mga major roads sa Metro Manila. NCAP will be implemented on the following roads, kaya make sure to follow the traffic rules. Bawal ang kamote. Ayon din sa gobyerno, may mahigit 200 kilometers ng kalsada ang aayusin na makakaapekto sa more than 200,000 daily commuters sa Metro Manila. Hay nako, makalipad na nga lang. Inaasahang matatapos ang proyektong ito by 2027 sa original proposal, pero gusto ni PBBM 6 months lang. Saglit lang naman pala eh. Ang good news, may inilabas na exemption ang MMDA. Kaya EDSA hack talaga ang mga e-units natin na pwedeng-pwede sa bike lane. Pasok sa bike lane at iwas konsumisyon ang NXT ZP version 2 at NXT eFold. Both under 20K, kaya pasok sa budget. At both naka-lithium battery na removable, ibig sabihin pwede i-charge sa bahay. ZP version 2 is the upgraded version ng isa sa aming best-selling unit na ngayon mas pinalakas pa at maaasahan. NXT eFold naman, ang budget-friendly foldable e-bike na pasok para sa daily commute, side hustlers at city riders. You may also try our other e-bike models like NXT Spark, NXT Quantum, or NXT Pulse. Iwas hassle, iwas traffic, yan ang NXT e-bike. For trust-driven mobility, NXT e-bike, test drive one today.